Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding this week. Christmas week na po, para sa Christmas week na to. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. First card ninyo is your current energy, which is the Seven of Wands. What to embrace this week is the Seven of Swords. 7-7, wow. So, may synchronicity agad dito. Ano dapat ninyong iwasan? We have the Ten of Cups. Accomplishment ninyo this week is the Strength. Blessings and opportunities that might come your way. We have the Ten of Swords. So, synchronicities, no? 7, 7, 10, 10. So, ano yung possible na obstacle ninyo? We have the Knight of Cups. Advice from Spirit. We have the Ace of Wands. So, this is beautiful. Si Ace of Wands kasi ano to, new beginning energy. So, bottom of the deck, we have Judgment. Ayan, Aries. This is rebirth, no? And this is your theme for the week. May rebirth, merong pagbabago dito na magaganap, no, sa buhay mo. Meron ditong importanteng desisyon na kailangan din ninyong gawin. And ito yung decision na to na siguro yung magbubukas ng bagong pinto para sa inyo for a new beginning. You're going to be giving yourself an opportunity for a rebirth. Magsimulang muli, no? May mga awakening dito, may mga marami, no, ang pwedeng ma-realize ninyo sa pagkakataong ito. No, at maaring yung mga realizations na yan ang magli-lead sa inyo para kayo ay magdesisyon, no? At kung ano man ang area of life na kailangan ninyong pagdesisyonan dito, make sure that you are basing your decision, no, sa kung ano ang bulong ng intuition ninyo, 'di ba? Kasi for sure hindi kayo diyan magkakamali. Alright? Because that's divine guidance. So, yung current energy ninyo is Seven of Wands. Nasa defensive mode. No? Very fierce. Ang dating niya, parang handa siyang lumaban. Handa siyang protektahan, depensahan ang sarili niya or kung ano pa man yung posisyon niya dyan, no? He is super ready, no? He is super ready to defend himself or his position or whatsoever. So, maaring ganun kayo sa ngayon, Aries. Maaring nakahanda kang lumaban, nakahanda kang ipagtanggol ang sarili mo, 'di ba? Ang posisyon mo sa trabaho or kung ano pa man, kaya nasa defensive mode ka, no, this week. Parang wala ka pa namang ginagawa dito, no? Kumbaga nag-aabang ka lang din, no? Nag-aabang ka sa kung anong pwedeng mangyari, and then that is when you are going to make a decision kung what you are going to do next. So, anong dapat ninyong i-embrace? This week, we have the Seven of Swords. So, Seven of Swords is an energy of liar, cheater, and stealer. So, pwedeng meron ditong mga deceptive energies around you. Meron ditong mga scammers, manloloko, sinungaling, 'di ba? Marami nang ganyan sa mundo at maaring ang ilan sa kanila ay maaring nandiyan sa inyong paligid this week. Kaya mag-iingat kayo. So, ang dapat ninyong tandaan dito, ang dapat ninyong i-embrace na energy dito is to be vigilant. Okay? Maging mapagmatsyag ka, wag kang magdedesisyon agad-agad, wag kang do not enter into a situation agad-agad na hindi ka nag-isip, hindi mo talaga pinag-isipan, hindi mo pinakinggan yung inyong intuition, 'di ba? So lagi, no? Lagi kang maging discerning at lagi kang mag-tune in sa inyong intuition para maging safe ka lagi, no? Kasi yung intuition mo, divine guidance yan, that is going to lead you
towards the right path sa buhay mo. Alright? So, yung dapat ninyong iwasan is the Ten of Cups. Ten of Cups, ano to eh? This is family bonding, this is celebration, kasama yung inyong mga mahal sa buhay, pamilya. This is siguro may merong bonding moment ang pamilya. This is also about happy family, domestic bliss, domestic happiness, merong harmony, love between family members. So, ang dapat ninyong i-avoid dito, na mag-pay attention ang iba sa inyo dito, is to yung parang maging stagnant na siya, 'di ba? Yung magkakaroon kayo siguro dito ng parang mani-neglect ninyo kung ano yung ideal na talagang totoong relationship ninyo between family members, no? Yung ganon. At saka, yung sitwasyon na to, yung happy family, yung masayang samahan, may harmony, yung hindi instant yun eh, 'di ba? We need to remember that na hindi instant yun, hindi yun nangyayari ng basta-basta. Kaya wag tayong umasa or wag kayong umasa, 'di ba? Na kapag inisip ninyo na gusto ko ng masayang pamilya, gusto ko ng prosperous na pamilya, mangyayari na agad yon. Hindi rin, 'di ba? Kailangan nating pagtrabahuan, 'di ba? We need to remember na we need to work for it, 'di ba? Kailangan nating pagsikapan at pagtrabahuan 'yan. Kasi totoo, 'di ba? Kung ano iniisip natin, that becomes a reality. Pero hindi 'yun biglang bumabagsak na lang sa lap natin or nangyayari na lang, inisip lang natin nangyari na agad sa realidad natin. Hindi ganoon ang proseso, 'di ba? Iniisip natin, so if we are thinking, if we want to have a very happy life, 'di ba? Sige, isipin ninyo kung paano ninyo ito magagawa, paano ninyo ito madadala sa realidad ninyo. So your thoughts become your feelings, your emotions, at yun ang magpupush sa'yo na mag-action ka, na gawan mo ng paraan, no? That is where you are going to take action para kung ano man yung iniisip mo, mangyari sa realidad mo. Kasi yung resulta ng mga actions mo, yun ang makikita mo. So if you are thinking of, you are deciding to have a happy family, then gagawan mo ng paraan. You're going to take action, magsisikap ka para maranasan mo talaga, ma-experience mo talaga sa 3D reality mo ang isang masayang pamilya. Kaya yun ang kailangan din natin dito na iwasan. Yung maging kampante tayo na hindi enough kasi na isipin lang natin na gusto nating magkaroon ng isang masayang pamilya. We need to work on it. Diba? We need to put work into it para mangyari yun. So, yung possible na maging accomplishment ninyo this week is strength. So, which is really good. Kasi, reminder ito na lahat tayo, we are given that strength and courage and bravery. Diba? Kaya lang ang iba, hindi lang ito binubuhay. Diba? Kaya, this is a reminder para sa'yo na you need to activate your inner strength, your courage, your bravery para maharap ninyo yung kung ano man ang mga challenges sa buhay na maaring haharapin ninyo in the near future. 'Di ba? At maaring during this time, no, ma-realize ninyo 'yan. Maaring this time, 'yan ang gagawan din ninyo ng paraan na magising ang tapang ninyo, magising ang tibay ng dibdib ninyo at and you are going to apply that, no, sa inyong mga sitwasyon na hindi na kayo panghihinaan ng loob, hindi na kayo magdadalawang isip, hindi na kayo magpo-procrastinate. So, yung blessings and opportunities na pwedeng dumating sa inyo this week is Ten of Swords, which is really beautiful. For me as a reader, I love Ten of Swords kasi this is moving on energy. This is an energy of ending and beginning. Diba? Matatapos na or tatapusin mo na. You're going to put an end to this very painful situation na pinagdaanan ninyo. Kumbaga, tatayo na kayo sa pagkakalugmok. This is the energy that tells you na
moving on na, 'di ba? Kasi kung si Ten of Swords kasi depende sa inyong sitwasyon ano, but Ten of Swords is nagkaroon ito ng betrayal. Nagkaroon kayo rito siguro ng merong nanloko sa'yo. This is stabbed in the back energy. Kaya po pwedeng merong nag-traitor sa inyo in any way or no? Ng mga nakaraang panahon. Kasi tapos na to eh. No? Kung ano man ang sama ng loob na idunulot ng kung sino man sa buhay ninyo dito. This happened in the past. Pero yun nga, ngayon, siguro magigising na kayo sa katotohanan. It's about time now for you to get up and start a new life. Kasi, maaaring na napapansin ninyo na kayo na nga nasaktan, hindi ba? You been hurt already by someone. Tapos, ipagpapatuloy mo pa ba? 'Di ba? Ang pag-harbor sa sama ng loob, sa resentments na yan, patuloy ka pa bang magsasuffer? 'Di ba? Sa kagagawa ng ibang tao dito by harboring that pain, by harboring that resentments pa, 'di ba? Longer pa sa buhay mo. Kaya maaring magigising ka na sa katotohanan na teka lang, parang mali na ito. It's about time na for me to bounce back in life. It's about time na for me, 'di ba? To get up and start a new life, 'di ba? So maaring dito no maglalakas ka ng loob. Kaya bubuhayin mo na yung inner strength and courage mo because that's what you need in order for you to start moving on. Kasi it will start with acceptance. 'Di ba? Yung healing starts with acceptance. Kung hindi mo pa natatanggap yung isang sitwasyon na nagpahirap sa'yo, hindi mo pa natatanggap na sadyang ganun talaga. May mga pangyayaring kailangan mangyari, 'di ba? Kung hindi mo pa natatanggap yon, then it's hard for you to forgive. It's hard for you to move on. Kaya maaaring mag-i-start ka dito sa pagtanggap sa nangyari. And then, you will start to forgive. Diba? Forgive yourself, forgive the person na nakasakit ng inyong damdamin or mga tao na nakasakit ng inyong damdamin. And then, that's when healing starts. And eventually you will be able to move on with your life and you can start a new life, 'di ba, on a clean slate. Kaya tatagan mo lang ang inyong loob, kayang-kaya mo 'yan. Kasi hindi ka mailalagay or hindi ka ilalagay ng universe sa isang sitwasyon na mahirap kung hindi mo 'yang kaya. Okay? Kaya isipin mong kayang-kaya mo 'yan. All right? So magpakatatag ka. So Knight of Cups is the possible obstacle dito. No? So, feeling ko this is still related, no, with the Ten of Swords energy. Si Knight of Cups kasi, maaari na yung advice, ang pinaka-advice sa inyo dito, Aries, is for you to avoid, okay? Is for you to avoid yung parang fantasy, 'di ba? Baka meron ditong nanliligaw sa'yo, 'di ba? Kasi alam mo 'yun, single ka siguro. Baka merong nandiligaw sa iyo or nagpapakita sa iyo dito ng interest, 'di ba? Romantically at maaring mo 'yun, yung too good to be true, 'di ba? Yung mga promises. Kaya 'yun ang dapat ninyong iwasan, no? 'Yun ang wag ninyong do not fall on that promise. Kasi, 'di ba, promises are made to be broken. Kaya, use your own discernment and judgment on that situation, lalo-lalo na sa tao that you are going to be dealing with, no? At, pagmasdan mo, kilalanin mo muna masyado yung tao, no? Kasi dumaan ka na sa sitwasyon na ganito, nasaktan ka na, naloko ka na in the past. Kaya, sana, sa ngayon, mas maging wiser ka na, mas maging matalino ka na sa pagpipili, no? So, yun. Ace of Wands, this is your advice. This is a new beginning. And yung new beginning na to could be related, no, sa trabaho. Could be a new job opportunity, a new career opportunity, a business opportunity. So, maaaring ganun ang dadating sa inyo dito din na oportunidad, no? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung message para sa'yo. Final message na ito ninyo for the week.
So we have mouse spirit, tend to the small things. Ayan, very beautiful reminder ito para sa inyo, no? Na kahit maliliit na bagay, kailangan din nating pansinin, kailangan din natin na bigyan ng atensyon. Kasi saan nagsisimula yung malaki, hindi ba sa maliit? Tsaka parehas lang yon, malaki man o maliit, they are equally important. Otherwise, di sana puro na lang malaki, 'di ba, yung mga bagay. Sana puro na lang bongga ang mga bagay-bagay, 'di ba? Kung hindi mahalaga na yung maliit. Kaya lahat 'yan, they are equally important, no? Yung maliit man na bagay or malaking bagay, lahat 'yan may halaga. Lahat 'yan importante sa bawat pangyayari sa buhay natin. Kaya this is also a very important reminder, no? Na tend to small things just like how you tend to big things, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.